Ito ang kombinasyon mortal. Laban ka? Ang paghahari-harian sa isang lugar ay walang garantiyang habang buhay mo itong panghahawakan. Dahil kahit mismo mga hari noong unang panahon ay hindi lubos maisip na darating din pala ang araw na sila mismo ay matatanggal sa pwesto. Narito ang isang malalim na paglalahad tungkol sa buhay at kasaysayan ni Bingbong Crisologo at ang mga pangyayari na nagbigay marka sa kanyang pangalan sa politika at kasaysayan ng lungsod ng Vigan at Ilocos Sur. Floro Bingbong Crisologo ay anak ni Congressman Floro S. Crisologo at Governor Carmiling Pichay Crisologo, isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Ilocos Sur noong dekada 60 hanggang 70. Ang kanilang pamilya ay kinatatakutan at iginagalang dahil hawak nila hindi lang ang politika kundi pati impluwensya sa ekonomiya at mga ugnayan sa gobyerno. Si Floro, ama ni Bingbong, ay isang kilalang kongresista na nagsulong ng Philippine Social Security System at iba pang batas, habang ang ina niyang si Carmiling ay gobernador ng probinsya. Bagamat magpinsan ay hindi nagkakapareha ng paniniwala si Bingbong at Chavit. Nagpang-abot sila sa isang pampublikong pagtitipon kung saan naroon din ang mga armadong tauhan ng dalawang kampo. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo na mabilis na umabot sa sukdulan ng halos magbunutan ng baril ang magkabilang panig. Dahil sa matinding tensyon, muntik nang mauwi sa isang madugong engkwentro ang naturang sagupaan. Sa kabutihang palad, nakialam ang ilang kasamahan at otoridad na naroon sa lugar kaya't napigilan ang pamamaril. Kapwa sila umatras at nagbigay daan upang hindi lumala ang sitwasyon. Gayunman, nanatili ang alitan at naging bahagi ito ng mahabang kasaysayan ng kanilang personal at pampulitikang tunggalian. Ang insidente ay nagsilbing halimbawa ng matinding banggaan ng mga makapangyarihang pangalan sa politika noong panahon na iyon, kung saan ang personal na alitan ay madalas ding nauugnay sa impluwensya, kapangyarihan at kontrol. Noong 1970 ay naging sentro ng kontrobersya si Bingbong matapos masangkot sa pagsunog ng buong barangay Ora Este at Ora Centro sa Bantay, Ilocos Sur. Ang insidente ay bunga ng matinding alitan sa politika at paghihiganti. May mga taga-barangay na umano'y kumalaban o tumanggi sa impluwensya ng pamilya Crisologo. Ang ilan ay sinasabing sumusuporta sa kalaban nilang politika. Sa utos umano ni Bingbong, sinunog ng kanyang mga tauhan ang mga bahay at ari-arian ng mga taga-barangay. Umabot sa mahigit 300 kabahayan ang naabo at maraming pamilya ang nawalan ng tirahan. Sa panahong iyon, normal na ang tinatawag na private armies o armadong tauhan ng mga malalaking pamilya sa Ilocos. Kaya't nagawa nila ang ganoong hakbang ng hindi agad na parusahan. Dahil sa matinding presyur at galit ng publiko, nahatulan si Bingbong at nakulong ng halos 10 taon. Ang kaso laban sa kanya ay nagsilbing simbolo ng pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga political dynasty sa Ilocos Sur. Bagaman nananatili pa ring makapangyarihan ang pamilya Crisologo sa rehiyon, nagkaroon ng lamat ang kanilang imahe. Ang pamilya ay naging sentro ng kritisismo at pagbatikos. Sa kulungan, nagkaroon ng pagbabagong pananaw si Bingbong. Siya ay naging isang Christian evangelist at lumabas bilang aktibong tagapagsalita ng pananampalataya. Mula noon, kilala siya sa pagbabahagi ng kanyang karanasan at sa pagbabago ng buhay mula sa karahasan tungo sa pananampalataya. Si Bingbong Crisologo ay naging halimbawa ng madilim na yugto ng political warlordism sa Pilipinas, kung saan ang mga pamilya ng politiko ay may hawak na kapangyarihang halos mas mataas pa kaysa sa batas. Ngunit sa kabila ng kanyang kasaysayan ng karahasan, siya ay naging testamento rin ng pagbabago ng tao matapos maparusahan at maranasan ang bunga ng kanyang mga nagawa. Para maging updated sa ating mga uploaded videos, ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa ating channel at naklik ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat!